Ayan, good morning po sa ating lahat. The devotion po natin for today is from Exodus chapter 7. Binigyan ko po ito ng title na God's Divine Authority over Egyptian Sorcery. Ang mga key characters po natin for today ay, for our devotion for today ay sila Moses, Aaron, and ang Pagaon, ang Pharaoh ng Egypt during that time. So, medyo maikli lang po itong devotion natin dahil meron lang po itong 13 verses. At hinati ko po ito sa tatlong bahagi para mas maintindihan po ulit natin na mas maigi. Sa first part po, pakinggan po natin ang sinasabi ng Exodus chapter 7 sa verse 1 to verse 2. Pakinggan po natin. Ikapitong kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Makinig ka, gagawin kitang parang Diyos sa Paraon. Magkikipag-usap ka sa kanya sa pamamagitan ng kapatid mong si Aaron. Sabihin mo kay Aaron ang lahat ng sinabi ko sa iyo, at ipasabi mo ito sa kanya sa Paraon. Sasabihin niya sa Paraon na palayahin ang mga Israelita sa kanyang bayan." Yun po yung verse 1 to verse 2. Ang sabi po din ng Panginoon kay Moises, "Makinig ka, gagawin kitang parang Diyos sa Paraon." So, yun ang eksaktong words. Gagawin kitang parang Diyos sa Paraon. So, ito po ay yung time sa chapter 7 na po tayo. Sa chapter 5, dun po sa devotion ni Pastor Ian, nalaman po natin na sinabihan na mismo ng Panginoon o Pagaon, pero hindi siya nakinig. At ngayon po dito sa chapter 7, sinabi ng Panginoon kay Moises na makinig ka, gagawin kitang parang Diyos sa Pagaon. So yun po, meron po kasi ibang mga tao na hindi nakikinig or naniniwala sa Panginoon, at meron din ginagamit ang Panginoon bilang ambassador niya dito sa mga tao to. And this time, ang ginamit po ay si Moises. Sa 2 Corinthians 3:2-3, ito po ay tungkol ito po ay sinabi ni Paul sa mga taga-Corinto. Ang pinaka-context po na itong verse na to ay minsan yung mga tao, lalo na yung mga hindi mananampalataya, ay hindi tumitingin sa Panginoon, pero tumitingin sila sa tao. Hindi nila binabasa yung Biblia, pero binabasa nila yung buhay ng mga Kristiyano. So, tayo po ay mga ambassadors ng Panginoon. At sa 2 Corinthians 3:2-3, ang sabi po doon, "Hindi na namin kailangan ito dahil kayo na mismo ang aming rekomendasyon na nakasulat sa aming mga puso, sapagkat ang pamumuhay ninyo ay parang sulat na nakikita at nababasa ng lahat. Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan namin. At hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato, kundi sa mga puso ng tao." Dito po isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto sa 2 Corinthians 3:2-3 na may mga pagkakataon po na yung ibang tao ay posibleng, lalo na yung mga mananampalataya, posibleng hindi sila naniniwala sa Panginoon. Kaya hindi sila nakatingin sa Panginoon. Ang tinitignan nila yung buhay ng mga taong naniniwala sa Panginoon, yung buhay ng mga Kristiyano. At hindi rin nila binabasa yung Bible nila, kaya binabasa nila yung buhay ng mga Kristiyano. So, tayo bilang ambassador ng Panginoon, kailangan natin mamuhay ayon sa kagustuhan ng Panginoon bilang followers of Christ, dahil tinitingnan po tayo ng iba. At tayo yung nag-reflect sa glory ng Panginoon. Since we no longer live, Christ lives in us. Tayo yung magiging refleksyon ng pagkakakilala nila sa Panginoon. Sa verse 3 to verse 7 po, pakinggan po natin. "Pero patitigasin ko ang puso ng Paraon, at kahit na gumawa pa ako ng maraming himala at mga kamanghamanghang bagay sa Ehipto, hindi siya makikinig sa iyo. Pagkatapos parurusahan ko ng matindi ang Ehipto, at palalayain ko ang bawat lahi ng Israel na mga mamamayan ko. Kapag naparusahan ko na ang mga Ehipsyo,
at napalabas na ang mga Israelita sa kanilang bansa, malalaman nilang ako ang Panginoon. Sinunod nila Moises at Aaron ang iniutos ng Panginoon sa kanila. Si Moises ay 80 taong gulang at si Aaron ay 83 naman nang makipag-usap sila sa Paraon. Yun po yung verse 3 to verse 7. Kung maalala po natin sa Exodus chapter 5 verse 2, may sinabi doon yung Pharaon, may connection po dito sa verse 3 to 7. Sa Exodus 5:2, sinabi po ng Pharaon na sino ba ang Panginoon para makinig ako sa kanya at payagang umalis ang mga Israelita? Hindi ko kilala ang Panginoon at hindi ko paaalisin ang mga Israelita. So, meron pong sinabi ang Paraon na hindi niya kilala ang Panginoon at hindi niya paaalisin ang mga ang mga Israelita. Kaya sinabi sa Exodus 7:5, sabi po, kapag napag-usahan ko ang mga Ehipsyo at napalabas na ang mga Israelita sa kanilang bansa, malalaman nilang ako ang Panginoon. So dahil sa Exodus 5:2 sinabi ng Pagaon na hindi niya kilala ang Panginoon at hindi niya palalayain ang mga Israelita, sa Exodus 7:5 po, ang sinabi ng Panginoon ay kapag napalabas na ang mga Israelita sa kanilang bansa, malalaman nilang ako ang Panginoon. So may way po ang Panginoon ng pag-reveal ng sarili niya kahit sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya. At ito nga yung pag-reveal ng Panginoon sa sarili niya, yung pagpapalaya niya sa mga Israelita. At sinabi ng Panginoon, that time, malalaman nila na siya ang Panginoon. Sa verse 7 po, sabi, si Moises ay 80 taong gulang at si Aaron ay 83. 83 naman nang makipag-usap sila sa Paraon. So, pre-flood, sobrang haba po ng buhay ng mga tao. Maabot sila ng hanggang 900 plus years. Si Methuselah po ay 969. Si Moses po at si Aaron, during this time, si Moses po ay 80 years old. Si Aaron naman po ay nakatatanda niyang kapatid, mas matanda lang po sa kanya ng 3 taon. So, 83 si Aaron. At for context, si Moses po ay nabuhay for 120 years at si Aaron naman po for 123 years. So, itong alam po natin, after the flood, paikli na ng paikli yung buhay ng tao. From 900 plus, naging 400, naging 300. And this time po, sa Exodus chapter 7, nasa 120 na lang yung naging buhay ni Moses at 123 si Aaron. So, kung 80 at 83 na po sila sa Exodus chapter 7, masasabi natin na talagang matanda na sila. Matanda na po sila nung ginamit sila ng Panginoon. So, this is a wake-up call sa mga matatanda na sa simbahan na it's not too late para gamitin po tayo ng Panginoon. Kahit po matanda na po tayo, kahit po may edad na tayo, pwede pa rin po tayong gamitin ng Panginoon kung tayo po ay mapapagamit sa Kanya. Pakinggan po natin ang verse 8 to verse 13. Ito na po yung last part ng ating devotion for today. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kapag sinabi ng Paraon na gumawa kayo ng himala, sabihin mo Moises kay Aaron, ihagis mo ang baston sa harap ng Paraon at magiging ahas ito. Kaya pumunta sina Moises at Aaron sa Paraon at ginawa ang sinabi ng Panginoon. Inihagis ni Aaron ang baston niya sa harap ng Paraon at ng kanyang mga opisyal at naging ahas ito. Ipinatawag naman ng Paraon ang kanyang matatalinong tao at mga salamangkero. Sa pamamagitan ng kanilang salamangka, nagawa rin nila ang ganoong himala. Inihagis ng bawat isa sa kanila ang mga baston nila at naging ahas din ang mga ito. Pero nilunok ng ahas ni Aaron ang mga ahas nila. Pero nagmatigas pa rin ang puso ng Paraon at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron. Gaya na rin ng sinabi ng Panginoon. Ito po yung last part of verse 8 to 13. Dito po malalaman natin na nangyari po lahat ng sinabi ng Panginoon kina Moses at Aaron. Isa-isahin po natin. Sinabi
ng Panginoon kina Moses at Aaron. Kapag sinabi ng Pharaon na gumawa kayo ng himala, sabihin mo, Moises, kay Aaron, ihagis mo ang baston sa harap ng Pharaon at magiging ahas ito. Sa Hebrew text po, yung word na ginamit ay tanin. So yung tanin po sa Tagalog Bible po kasi sa ASND, ang ginamit po ay ahas. Sa Hebrew naman po ang ginamit ay tanin. Ang tanin po ibig sabihin is serpent or ahas. Pwede rin po itong sea monster. Sa ibang translation, sinasabi na para daw po itong isang crocodile o buhaya. At meron din pong nagsasabi na posibleng dragon. Sa serpent, sea master or dragon. Sa Tagalog po, sa napakinggan natin, ang ginamit ay ahas. Yun po yung tanin. So, ang instruction po ng Panginoon kina Moses at Aaron, kapag sinabi ng Pharaon na gumawa kayo ng himala, sabihin daw ni Moises kay Aaron na ihagis ang baston sa harap ng Pharaon at magiging ahas ito. So yun, kaya po yun nga yung nangyari. Hinagis ni Aaron ang baston niya sa harap ng Pharaon at ng kanyang mga opisyal at naging ahas ito. At after that, pinatawag naman po ng Pharaon yung mga matatalinong tao at mga salamangkero. So during this time po, laganap po ang sorcery or salamangka sa Ehipto. At sa pamamagitan po ng salamangka ng mga opisyal ng Pharaon. So ito sa pamamagitan sa salamangka ng mga matatalinong tao at salamangkero ng Pharaon, nagawa din po nila yung ganong himala. Hinagis din po nila yung kanilang mga baston at naging ahas din po iyon. Sa 2 Thessalonians 2:9-10 po, ito po yung sinabi ni Paul tungkol sa kapangyarihan ni Satanas. Kasi po makikita natin dito na pinamalas ni Aaron yung kapangyarihan ng Panginoon dahil nagkaroon ng himala, yung baston niya naging ahas. Pero nagawa din po yun ng mga salamangkero ng Pharaon. At sabi po sa 2 Thessalonians 2:9-10, ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakakalinlang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makapagliligtas sana sa kanila. So dito po sinasabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica na meron ding kapangyarihan si Satanas. Kaya po dito sa Exodus 7, nagawa din po ng mga salamangkero na gawing ahas yung kanilang mga baston. Pero alam natin sa bandang huli, ang sabi ay nilunok ng ahas ni Aaron ang mga ahas ng mga salamangkero. So makikita natin na ang kapangyarihan ng Panginoon ay higit pa rin din sa pinagsama-samang kapangyarihan ng mga salamangkero at nilunok o kinain nung ahas ni Aaron yung mga ahas nila. So yun, sabi dito, God's power is greater than anything else and can swallow up our idols and sins and such. So yun po ang reflection natin kapag may ginagawa po yung kaaway sa buhay natin. Nagtiwala po tayo na may gagawin din po ang Panginoon para protektahan tayo. Katulad po ng ginawa ng Panginoon na naghimala silang lahat. Naghimala si Aaron at the same time naghimala yung mga salamangkero. May kababalaghan na nangyari, yung baston naging ahas. Pero sa huli, nanaig po yung himala na ginawa ng Panginoon dahil nilunok or kinain nung ahas ni Aaron yung ahas ng mga salamangkero. Yun na po ang kabuuan ng ating devotion for today. Ito po ay mula sa Exodus chapter 7, God's divine authority over Egyptian sorcery. So sa devotion po natin, napakinggan po natin na totoo naman na may kapangyarihan din ang kaaway, pero di hamak na ang tagumpay ay nasa Panginoon. So yun po. Maraming salamat po sa pakikinig. Let us pray po. Let us pray. Yes, Lord, salamat Lord God sa paalala, Lord, na
Ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God. At Lord, kahit may nangyayari mang tribulation, kahit may nangyayari kababalaghan na gawa ng kaaway, Lord God, Lord, yung miracles mo, Lord God, ay mas matindi kumpara sa kapangyarihan ng kaaway, Lord God. And Lord, we hold on to your word, Lord God, that you are for us, Lord God, and you are not against us, Lord God. Lord, you are holy God, you are a magnificent God, you are a God who heals, you are a strong tower, Lord God. Lord, you are our banner, Lord God. You are Jehovah Nisi, Lord God. The Lord is my banner. You are our banner, Lord God, and the victory is ours, Lord God. The victory is ours in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig and see you all po sa ating next devotion. Good morning po.